Welcome sa Network Enthusiast PH. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up ang MW301R through Web UI. Meaning, gagamit tayo ng web browser at accessin natin yung user interface ng MW301R para ma-set up yung router na ito. So, preferred ko din ito na paraan ng pag-setup dahil hindi na natin kailangan mag-register gamit yung exclusive app ng Mercusys. Malaking tulong din ito dahil maiiwasan natin yung pag-share ng inyong email sa Mercusys kung ayaw nyo yung kanilang privacy policy dun sa kanilang app. Alternatively, sa mga gusto mag-setup through Mercusys app, meron tayong ginawang video tungkol dyan na makikita din sa ating channel. Okay, so tuloy tayo sa ating step sa pag-setup through Web UI. Bago tayo magsimula, buksan muna natin yung ating MW301R and then kumuha tayo ng Ethernet cable na ikakabit natin sa one port ng ating Mercusys MW301R. And then, yung kabilang side naman ng Ethernet cable ay sa isa sa mga LAN port ng ating modem or main router. Ngayon naman, may dalawang paraan sa pag-setup ng ating Mercusys MW301R. Una, through wired connection. So, gagamit tayo ng isa pang Ethernet cable na ikakabit naman natin sa LAN port ng ating Mercusys MW301R. Then, yung kabilang side naman ay ikakabit natin sa Ethernet port ng ating computer. Pangalawa, through wireless connection. So, for example, yung inyong smartphone or yung laptop nyo yung gagamitin through Wi-Fi connection. So, ang gagawin natin dyan ay titingnan lang natin yung ilalim ng ating Mercusys MW301R para sa default wireless password at SSID or yung default Wi-Fi name. Dahil kakailanganin natin yan para makakonect sa ating Mercusys router. Okay, so sa mga gumagamit ng wireless connection, buksan lang natin yung ating Wi-Fi connection. Okay, so same lang yan kung yung smartphone nyo yung inyong gagamitin. Okay, so buksan nyo lang yung inyong Wi-Fi connection. And then, hanapin natin yung Mercusys SSID or Wi-Fi name. And then, i-type natin dito yung default password ng ating Mercusys router. Okay? So, makikita nyo yan sa ilalim ng ating Mercusys router. So, i-type na natin yung password. Okay. And then, press next. So, ngayon connected na tayo. Buksan lang natin yung ating web browser. And then, dito sa address bar, i-type natin yung http://mwlogin.net. Okay, so type na natin yan. So, dito naman, gagawa tayo ng administrator password. Hindi ito yung Wi-Fi password Ito yung password para ma-access natin yung web UI ng ating MW301R. Okay? So, yung password must contain no spaces and yung minimum na password natin at least 6 character, maximum of 32 characters long. And must contain at least 2 types of the following characters. Pwede yung capital letters or small letters, number, and symbols. Okay? So, type natin yung ating password. And then, ulitin natin sa confirm password. And then, check lang natin yung I accept the terms of use. And then, click natin yung let's get started. Ngayon naman, pipiliin natin yung ating internet connection type. Kung hindi kayo sigurado, pwede nyo piliin yung auto-detect. Pero, preferred ko lalong-lalo na dun sa mga gumagamit ng router modem combo na dynamic IP yung piliin nyo. Kasi kukuha tayo ng IP address galing sa ating modem or yung ating main router. Okay? So, pindutin lang natin yung auto-detect. Okay, so according dito, dynamic IP yung ating internet connection type. Okay, so pindutin lang natin yung next. Dito naman, babaguhin natin yung ating SSID or yung Wi-Fi name, pati yung password. Okay? So,
ilagay na natin yung ating bagong Wi-Fi name. And yung sa password naman, pwedeng alphanumeric, pero make sure na at least 8 characters. Ilalagay ko rin dito sa video yung criteria ng paggawa ng password. Okay? So, kung okay na tayo sa ating Wi-Fi name at ating password, pindutin lang natin yung next. Okay. So, according dito, nagbago na daw yung ating wireless settings. So, ang gagawin natin, madi-disconnect tayo most likely sa ating current connection, and then kukonect tayo sa bagong Wi-Fi name na ginawa natin gamit yung ating bagong password. Okay? So, copy muna natin yan. Okay? So, puntahan natin yung ating wireless connection. Okay? So, hanapin natin yung ginawa nating Wi-Fi name, which is itong ating example, yung network end. Okay? So, pindutin lang natin yung connect. And then, i-type natin yung password na kinopy-paste natin kanina. Pero kung pwede rin namang i-type nyo, yung mano-mano yung ating password. So, parang mabilis lang, pwede nyong i-copy-paste. Pero kung ano yung preferred nyo, okay lang. So, once na i-type na natin yung password, pindutin natin yung next. So, wait lang natin kumonect. Okay, so once nakakonect na tayo sa ating bagong Wi-Fi name, balik tayo dun sa ating setup page or sa ating web UI. And then dito naman, pindutin natin yung next. So, dyan, i-check lang yung connection ng ating router. So, dito, na-complete na natin yung pag-setup ng ating MW301R. Okay, so a few reminders lang, pwede nyong pindutin yung save for the picture para ma-save nyo yung ating Wi-Fi name and then yung password para hindi nyo makalimutan katulad nito. Ayan. Or, pwede nyong iscan tong QR code para makakonect kayo sa inyong MW301R. So, ganun lang siya kadali. So, ayun yung pag-setup natin ng router mode sa ating Mercusys MW301R through web UI. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood!